Mga kabida, nagtataka ho ba kayo kung bakit atat na atat po ito hong minority bloc, mga kabida, na bawiin po ito hong leadership, dyan po sa Senate. Okay? Mula mismo kay Senator Alan Peter Cayetano, mga kabida. Kung tutuusin po, kauupo lang po, mga kabida, ito hong si Cayetano, last Monday, At siguro hindi pa po nag-iinit yung kanyang upuan po, mga kabida, gusto na pong patalsikin po, mga kabida, po. Okay? Now, may sense po yung sinabi po ni Miss Cathy Binag, mga kabida, kung bakit atat na atat po ito hong minority bloc na palitan ito hong si Cayetano, mga kabida. Okay? Hindi ho dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, dahil kung tutuusin po, maaga po, mag-convene itong impeachment court. In fact, ngayong araw po, ngayong hapon, magkukonvene na po itong impeachment court, mga kabida, diyan po sa Senate. So, ibig sabihin po, mga kabida, interesado po itong majority na ituloy itong impeachment po, laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Taliwas doon ho sa mga komento at pahayag po ng minority, mga kabida, na kaya nagkaroon po ng coup, last Monday, dahil ho ayaw ho ng bagong majority, mga kabida, na matuloy itong impeachment trial po, ni Vice President Sara Duterte. So, hindi po dahil sa impeachment, mga kabida, po. Eto, pakinggan muna natin, ito hong si Miss Cathy Binag sa kanya hong vlog, mga kabida. At dito natin malalaman ano ba talaga ang dahilan kung bakit atat na atat ito hong minority bloc para mapalitan ito hong si Senator Alan Peter Cayetano. Narito po. Diyos ko, ang daming kaganapan na nangyari sa Senado, pero isa lang ang mapapansin nyo. Pinagkakaisahan ang bagong liderato at mukhang bitter ang lumang liderato. Samantalang, nung pinalitan si Senate President Chis Escudero, napaka-gentleman at walang nagsalita at tahimik lang lahat at tinanggap nila ang pagpapalit. Pero this time, bakit nagkakagulo? Bakit may mga gumagawa na issue? Parang malapelikula ang nangyayari at binabaliktad pa ang bagong liderato. Actually, hindi na bago kasi dati sila yung majority rin. Okay, why? Simple lang. Huwag na kayong magtaka. Natatakot silang buksan ang Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control trillion scam projects. Bakit kanyo? Dahil pag binuksan ang Blue Ribbon Hearing Committee na yan, na walang filter, walang pili, walang kaibigan or kamakamag-anak, tatamaan talaga ang mastermind at matutumbok natin. Kasi, yan lang naman yun Kunwari, impeachment, hindi ho, ang impeachment matutuloy. Nakita nyo naman ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano or Senate President Alan Peter Cayetano na magko-convene na sa Lunes ang impeachment. Ang problema dito, ibang kinatatakutan lang. Ang tunay nilang kinatatakutan ay ang magiging hearing sa flood control scam projects. Bantayan nyo sa mga susunod na araw. Ayun, may sense po, mga kabida. Ito kung sinabi po ni Miss Cathy Binag, po. Okay? May posibilidad na ang rason kung bakit po atat na atat po, mga kabida, ito kung minority bloc na bawiin ang leadership po ng Senado, mga kabida. Because, takot daw, ito kung minority, na buksan muli ito kung Senate Blue Ribbon Committee hearings, mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo, mga kabida, nung panahon pa po ni Lacson, ang dami yung kritisismo po, dito ko sa handling niya sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol ho sa investigasyon po, mga kabida, sa flood control scam. Okay? Kasi may mga personalities po, mga kabida, na hindi man lang binanggit, o hindi man lang inimbita, mga kabida, para to shed light sa mga aligasyon po, mga kabida, kahit na po pinangalanan po, mga kabida, ng mga witnesses dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. And apart from that, may mga lumabas na mga aligasyon, okay? Kahit na hindi po nag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee, laban dyan sa mga personality na yan, katulad na lang po,
ito kong si dating House Speaker Martin Romualdez. Okay, inakusahan po siya ni Zaldico na isa ho sa mga perpetrators, mga kabida, dito ho sa issue po ng flood control scam, mga kabida, po. Lalong-lalo na po, doon ho sa 2025 national budget, Okay? At pangalawa po, mismo yung isa sa mga witnesses po nila, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, si Mr. Corley Vizcaya, nabanggit din ang pangalan po, ni dating House Speaker Martin Romualdez, na binigyan daw nila ng kickback mula sa flood control projects ni Vizcaya po, mga kabida. Okay? Plus, naroon pa yung statement mula kay Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng milyon-milyong peso po, na isinilid po sa maleta at i-deliver po doon ho sa bahay po ni Romualdez. Okay? Ayon po kay Gutesa, sa may McKinley Street, sa may Taguig. Okay? Plus, ito hong isiniwalat po ng mga dating mga sundalo. Okay? Mga kabida. So, all those statements were not included doon ho sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Okay? Lalong-lalo na po yung kay Zaldico, Kasi sabi po ni Senator Panfilo Lacson, walang probative value daw yung statement ni Zaldico, mga kabida. Diba? So, bakit po ganun? Bakit hindi ho sinali yung mga statements na yon? Mahalaga po yun, mga kabida. Pwede hong gamitin yon, to pursue itong investigasyon na ito. Okay? Kasi ang impression po ng taong bayan po, mga kabida, po, may protektahan daw ito hong si Senator Ping Lacson. Kaya hindi daw niya isinali, ito hong mga potential witnesses na ito laban po dito sa mga personalidad na posible hong involved sa corruption po, sa flood control projects, mga kabida, po. Diba? So, since taliwas po, yung pananaw po ni Lacson, okay, at yung dati hong chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta, mga kabida, patungkol ho sa treatment dyan ho sa issue po ng corruption sa flood control, okay, natatakot daw itong minority bloc, kung saan kabilang ito kung si Lacson, mga kabida, na mapunta doon ho kay Marcoleta, ito hong Senate Blue Ribbon Committee chairmanship, mga kabida. Kasi matapos pong nakuha po ni Senator Alan Peter Cayetano yung Senate presidency po, lumutang yung pangalan po ni Marcoleta po, mga kabida, na siyang kukuha ho sa chairmanship po ng Senate Blue Ribbon Committee. At kung yun po yung mangyayari po, posible hong bubuksan muli ni Marcoleta ito hong Senate Blue Ribbon investigation. Patungkol ho sa flood control projects, mga kabida. Alalahanin po ninyo, hindi pa po tapos, okay, yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sinuspindi lang po yun, mga kabida. In fact, yung report po, mga kabida, ni Senator Panfilo Lacson, initial lang po yun. Alright? Initial lang po, mga kabida, okay, na isinabmit niya doon ho sa Office of the Ombudsman. Okay? Now, kung totoo po itong sinabi po, ni Miss Cathy Binag, na takot itong minority sa Senate Blue Ribbon Committee na baka buksan muli ito, mga kabida. Okay? Dapat pong matakot po, ito hong minority bloc. Dapat pong matakot po sila, mga kabida, dahil dito ho sa magiging Senate Blue Ribbon Committee hearing po, kung sakali man po mapunta po kay Marcoleta ito hong Senate Blue Ribbon Committee, okay, dito ho ma-unveil, okay, at dito lalabas, mga kabida, ang totoong mastermind sa issue po ng corruption sa flood control projects. Okay? Marami hong hindi naniniwala po, na si Zaldico, si Romualdez, ang mga masterminds dito, mga kabida. Now, kung marami hong naniniwala na si Romualdez at saka si Zaldico ang hindi totoong mga mastermind, ibig sabihin ho ba may mas mataas pa sa kanila, mga kabida? Okay? At yun ba yung pinoprotektahan po, ng minority bloc? Okay? Yun yung tanong po, mga kabida, po.
Okay? Hindi daw ang impeachment trial po ni VP Sara po yung dahilan eh. Kung bakit atat na atat po ito kong minority para po bawiin muli yung leadership po dyan po sa Senado. Ano? Kasi kahit na po makabida, minority man o majority, ang hahawak po sa Senate, it doesn't matter. Para sa akin po, it doesn't matter. Why? Because ang voting po ng mga senator judges po makabida is individual, hindi ho grupo. Hindi ho majority, hindi po minority, individual po yung voting. So kahit po makabida, ang pinuno po ng Senado ay si Lacson, o di ba kaya si Soto, o sino man po dyan po sa minority, makabida, it doesn't matter. Kasi hindi po mai-erase ang katotohanan, makabida, na marami pa rin mga pro-Duterte o allies ni Sara Duterte dyan po sa Senate. Okay? Kung magbubutuhan man po after dun ho sa mga pagdinig sa impeachment trial po ni Sara Duterte, mga kapita, marami hong naniniwala na ma-acquit ito hong si Sara Duterte, mga kapita. Okay? Kasi mas madali po yung threshold ng acquittal kumpara sa conviction. Okay, si acquittal po mga kabida, siyam lang po ang kailangan, And since meron na pong siyam mga kabida, ito hong mga kaalyado po ni Sara, okay, regardless kung minority man o majority, mga kabida, basta siyam yung mga kaalyado po ni Sara Duterte dyan po sa Senado. At pwede pa po itong matagdagan po, mga kabida, kasi meron pang Loren Ligarda, meron pang Pia Cayetano, mga kabida, and most probably meron pang Mig Zubiri, okay? So, mas madali po, yung acquittal, okay, kaysa dito ho sa conviction. Kasi gaya na sinabi ko po, mga kabida, mas mataas ang threshold ng conviction. Imagine 16 senators po ang kailangan po, mga kabida, 16 votes para to convict Vice President Sara Duterte. Samantalang, siyam lang po ang kailangan para ma-acquit po si Sara Duterte, mga kapita. So, kung totoo man po yung sinabi po ni Kati Binag, dapat kabahan po, mga kabida, ito hong minority block. Alright? Kasi ito hong si Marcoleta po, hindi ho mahilig magpatumpik-tumpik yan. Okay? Tinutumbok talaga yan kung ano po yung ugat, mga kabida. Po? Walang pakialam kung kalyado man o kalaban po sa politika, mga kabida. As long as mayroong madiscovery ho siya doon ho sa course po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ang masasabi ko lang dyan, mga kabida, patay kang bata ka. Okay. So, yun po, mga kabida. So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Okay. Totoo kaya itong sinabi po ni Miss Kati Binag, na ang dahilan kung bakit atat na atat po itong minority block, mga kabida, na bawiin itong Senate leadership mula kay Cayetano is because sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, at hindi ho itong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.